Kapag may kasamang ET sa pangalan ng 361 degrees running shoes, basic experience ko, yan ay pang daily run. Pwedeng maitakbo ng mabagal na pace at medyo mabilis na pace. Kung pagbabasehan naman natin guys, yung ads nila, itong sapatos na ito ay pwede sa 5 minutes per kilometer, 6 minutes per kilometer at 7 minutes per kilometer. Applicable scenario, pang highway at pang track ito. Target group, mass runner. So ibig sabihin, pwede ito sa mga beginners. At yung mid-single run mileage, kayang-kaya niya ng 21 kilometers pataas. At sa ngayon, ang presyo nito ay nasa 2,900 plus. Nga pala guys, sa target group, hindi ito naka-highlight sa advanced runners at elite runners. So tingnan natin kung ano ang may experience ko sa sapatos na ito. Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay nag-request ako ng pre-sample sa official authorized sellers ng 361 degrees na nakabase sa TikTok shop para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat ng sasabihin ko dito o magiging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Unahin natin dito sa midsole niya. Ang midsole nito guys ay kapares lang din ng 361 degrees Flame 4. Yung design, texture, shape at yung kapal. Na merong kapal dito sa forefoot na 30mm tapos dito naman sa heel ay 36mm. So, pares lang din sila na merong 6mm drop. Pero magkaiba sila guys ng material ng midsole. Itong Flame 4 ET ay CQT Quick Aliphatic Super Critical. Samantalang ang Flame 4 ay CQT Flame Nylon Elastomer. Kung i-compare naman ito sa previous version, sa Flame 3 ET, pareha sila ng material pero mas makapal ang midsole nitong Flame 4 ET ng 3mm kumpara sa previous version. So meron ito guys 3-dimensional curved fiberglass board na naka-sandwich guys dito sa midsole na ang tawag ay Quick Balance. Nakaparehas ng design ng carbon plate ng Flame 4. Kung napansin nyo din guys, yung pangalan ng plate nito ay may kasamang balance. So ibig sabihin, possible na yung plate nito ay mas nakatuon sa stability. Pagdating naman guys sa rubber outsole ng sapatos na ito, ang nakalagay dito ay isa sa pinakamatibay ng rubber outsole ng 361 degrees na ginagamit sa racing. Ang flat RPU na para sa anti-slip at wear resistant. At kaparas lang din sila ng design at material ng rubber outsole ng Flame 4. Kung napansin nyo din guys, yung kanyang outsole ay kaparehas ng shape ng outsole ng Flame 4. Pero dito sa may bandang forefoot ay buo siya. Wala siyang butas. Hindi naka-expose yung plate. So ibig sabihin, safe na safe sa basag yung plate nito. Kapag tinitinan ko at kino-compare ko yung lapad naman ng outsole nilang dalawa, paras lang din sila ng lapad. So, malapad yung outsole niya, mas malawak yung contact natin sa ground, mas nag-enhance ito sa stability. Pagdating naman guys sa upper nito, twisted woven yarn. Tapos, dito sa may bandang part ng toe box, itong part na to, ay medyo manipis yung tela niya. Pero, matibay. Dahil sa bukod dito sa toe cap niya na nagpapatibay ng structure dito sa may bandang toe box para hindi ito mag-collapse. Tingnan nyo guys, hindi basta-basta nagugusot. Merong magandang design ng tahi para maging matibay itong part na to. Pero kung mapatama to sa matalas na bagay, possible na masira ito. So, ingatan ninyo guys. Dito naman guys sa may bandang part ng upper layer, meron ditong overlay na nakaimbos ng konti. Meron din dito sa kabila. Hindi lang ito para sa design, kundi tumutulong ito o support ito sa structure ng upper layer para maging stable. Yung tang naman ito guys ay wala siyang padding. Pero pag pinapakaramdaman ko itong nasa loob ay soft yung nararamdaman ko. Tapos, gasset dito. Nakatay siya sa may bandang part na to. Pagdating naman guys dito sa collar lining niya, meron ako nararamdaman na padding. Hindi makapal guys. Pero sapat na yung kapal nito para hindi basta-basta ako magkaroon ng irritation sa aking ankle, especially sa aking Achilles. Dito naman guys sa back ay firm. Nakakatulong ito sa structure dito sa heel part at nakakatulong sa stability ng sapatos. Ito naman guys yung kanyang insole, manipis pero guys hindi sobrang nipis. Parang yung material nito ay katulad nung sa Flame 4. Elastic yung nararamdaman ko dito. So, yung pagiging elastic nito ay nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Tapos, flat lang siya. 206 grams sa size 40. So, tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
So bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man ang naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na hindi na may experience nyo dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. Nag-expect ako na malambot na kagad yung mararamdaman ko sa midsole nito dahil sa alipatic yung material niya. Pero guys, nasa warm-up ako nito at nagpe-pace ako ng 7 minutes per kilometer. Firm yung nararamdaman ko sa midsole nito. Dahil sa 7 minutes per kilometer, parang hindi ko nape-press ng gusto yung midsole niya sa ganyang pace. So kung beginners ka at nagpe-pace ka ng 7 minutes per kilometer, 8 minutes per kilometer pataas, at lalo na kung magaan ka, sa tingin ko magiging matigas ang pakiramdam mo dito sa ganyang pace. Pero guys, yung pagka-firm naman ng midsole nito sa ganyang pace ay tolerable naman dahil sa hindi ako nakakaramdam na sumasakit yung talampakan ko. So para sa akin, itong sapatos na ito ay hindi ko pwedeng gamitin sa 7 minutes per kilometer kasi guys, hindi masyadong lumalabas yung cushion niya sa ganyang kabagal na takbo. Nung medyo bumilis ako ng takbo ng 6 minutes per kilometer, 5 minutes per kilometer, doon ko naramdaman yung hinahanap kong cushion sa isang midsole ng sapatos. Dahil sa mas comfortable na yung nararamdaman ko sa midsole nito. So ibig sabihin, sa 6 minutes per kilometer, 5 minutes per kilometer, doon lumambot yung midsole nito. Dahil siguro, na-press ko ng gusto yung kanyang midsole. Pero guys, hindi sobrang lambot yung nararamdaman ko sa midsole nito. Sapat lang para maging comfortable yung takbo ko. So bago natin ipagpatuloy kung ano ang naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pasubscribe naman po ako, malaking tulong ito sa pag-upload ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. So dahil sa hindi sobrang lambot yung nararamdaman ko sa midsole nito, itinakbo ko pa ito ng mas mabilis pa sa 5 minutes per kilometer. Bouncy yung nararamdaman ko sa midsole nito at pwede ko siyang gamitin sa speed run, sa interval training, sa tempo at sa fartlek. So kahit na guys, fiberglass plate lang yung nakalagay sa midsole nito ay mabilis pa rin yung response niya sa mabilis sa takbo. Dahil sa, tingnan nyo guys oh. Dito sa may bandang forefoot ay medyo flexible. Pero dito sa may bandang gitna, matigas. Dahil siguro yung plate dito ay pa-curve. Dito rin sa kabila, pa-curve yan. So kapag binibend, matigas. Lumalaban yung pa-curve na yon. So malaking tulong yon sa bilis ng response ng midsole. At sa tingin ko, nakadagdag din sa response ng midsole ay yung buo niyang midsole dito sa may bandang forefoot. Walang butas. Nga pala guys, nung tumatakbo ko ng bilis, parang ang suot kong sapatos ay flame 4. Dahil siguro, para sila ng design ng midsole. Ang midsole ng sapatos na ito guys, para sa akin ay may 3-zone cushioning. Dito sa forefoot ay firm. So kapag firm, mas responsive ang 2-off. Tapos, ang aggressive nito sa mabilis sa takbo. Dito naman guys sa midfoot ay malambot. So kapag malambot, mas smooth ang transition sa bawat takbang. At nung itinakbo ko naman ito guys ng heel strike, ito ang may pinakamalambot na cushioning. So nakakatulong ito sa shock absorption. Kaya siguro malambot yung nararamdaman ko dito sa may bandang heel ay gawa dito sa awang na to. Kapag nag-heel strike ako, ay nag-spread dito. Isa pa sa napansin ko sa sapatos na ito habang tumatakbo, ang gaan niyang itakbo. Pagdating naman kay sa stability ng sapatos na ito sa mabagal na takbo at mabilis na takbo, stable yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balanse. Dahil sa malapad pa rin yung kanyang outsole tapos yung kanyang rubber ay makapit sa kalsada. So naka 16 kilometers ako sa sapatos na ito at dito sa may bandang part na to, meron siyang konting-konting gasgas. Dito sa may bandang gilid na to ay meron siyang konting gasgas. Dito sa may bandang gitna ay meron siyang konting-konting gasgas. So tingnan natin ang durability ng rubber outsole pagkatapos ng itakbo ng 100 kilometers. Pagdating naman guys dito sa upper layer niya, ang breathable niya. Nakalock din ng maayos yung pako dito habang tumatakbo. At kahit manipis yung kanyang color lining, hindi ako nagkaroon dito ng irritation habang tumatakbo sa aking Achilles. Pero guys, nahirapan akong ipasok yung pako dito dahil sa yung kanyang entrada
ay medyo makipot. So pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. Dito sa gitna ay medyo masikip yung nararamdaman ko. Dito sa may bandang heel ay masikip yung nararamdaman ko. Kaya sa tingin ko itong sapatos ay pwede sa medyo malapad na paa at normal na lapad na paa. Pagdating naman guys sa sizing nito, hindi siya true to size sa paa ko. Bitin siya sa size ko, mga 0.2 inch. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, masikip yung nararamdaman ko dito sa may bandang heel. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito sa pace na 7 miles per kilometer pataas, firm yung midsole niya. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang collar lining ay walang makapal na padding. At ang pangapat na hindi ko nagustuhan dito, yung kanyang insole ay flat lang, walang support sa arch. So ito bang 361 degrees Flame 480 ay para lang ba sa mass runner? Para sa akin, ito ay pwede sa advanced at elite runners. Dahil sa basic experience ko, pwede ko siyang magamit sa speed run. So kung meron kang Flame 4, Flame 4.5 o Flame 5, ito ang gamitin mong pang daily run. Pero syempre, depende pa rin yan sa preference mo. So yan lang po muna ang masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo. Run safe po.